Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
parang lumalabas yun nga sinasabi nila para ba tayong nagiging probinsya ng ICC, no? Which is not supposed to be the case because we're sovereign countries. Kung masasabi nating obstruction of justice, kinakailangan valid in the first place yung yung kadahilanan kung bakit siya inaaresto at kung bakit magkakaroon ng obstruction, no? Sorry but I don't think there's any question. Mega Balita Linggo. Kumusta naman Kuyang Rolly Basilio dyan sa San Jose Occidental, Mindoro? Ayan, nakikinig daw siya. Alam ninyo, yung ating mga magsasaka ho dyan, masama ho ang loob kung kailan sila nagtanim ng maraming sibuyas, kung kailan may isang nagmamay-ari ng kalahati yata ng San Jose Occidental, Mindoro ay nagtanim naman ng mais. Ilang daang hektarya ng maisan yung kanyang tinamnan, nung mag-aanihan 20 pesos ang kada kilo. 20 pesos sila'y yung mga malilit na magsasaka ay nadamay tuloy. Mabuti kung yung kilala kong asyendero dyan nadaan-daan na hektarya yung kanyang tinamnan. Pero kung isang hektarya lang ang tinamnan mo, o kaya dahil inati mo yung iyong sakahan, yung medyo kapag ganitong panahon ng tag-araw, ganitong panahon ng summer, talagang ikangay nagbibitak-bitak ba yung lupa? Yung wala na talaga, walang pag-asa pa. Tinamnan na lang ng ano ba mga produkto kapag gano'n? Hindi ba yung yung munggo? Tinamnan ng munggo. Tinamnan ng munggo. At yung medyo lugar naman na medyo may tubig-tubig. Yan ang itinira niya. Doon sa kanyang isang hektarya, tinira niya. Tinamnan niya ng palay. Pagdating naman ng yung isang parte naman na maganda-ganda, medyo buhaghag, tinamnan niya ng sibuyas. Kung ganun ho, inati-hati mo pa yung isang hektarya mo at madadamay ka doon sa ika nga ay murang presyo kapag ikaw ay nag-ani, patay kang bata ka. Good morning, Victor Dalayon Lima. Ang sabi ni Boss Vic, ang sabi niya ay ano ba yung kanyang mensahe? Nakamonitor si Idol Sabi niya, kaso bukang bibig daw, importasyon Idol, kapag kaya ng direksyon, mahirap isipin na yung ating mga magsasaka o mahirap turuan yung ating mga magsasaka na ibenta na lang nila yung kanilang lupain doon sa mga may-ari ng yung mga may kakayahang may pera at may kakayahang magtayo ng subdivision. Mega Balita Linggo. At sa pagpapatuloy ng ating balita at talakayan, meron na lamang tayong nalalabing 12 minuto bago o 22. Kaya dahil 6:38 na ho ng umaga, itinutulak naman eto, pakinggan ho ninyo, eto yung ika nga'y gulo dun sa mga matataas na kapulungan na nadadamay tayo. Itinutulak ng minority bloc sa Senado na si Senador Sherwin Gatchalian maging susunod na Senate President sa gitna ng mga nagaganap na isyu sa kapulungan. Sa panayam ng DCRH, sinabi ni Senador Ping Lacson na buwang desisyon ng 11 senador mula sa minorya na si Gatchalian ang magiging susunod na pinuno ng Senado. Si Gatchalian naman ang pinakakatanggap-tanggap na kandidato hindi lamang sa minority bloc kundi maging sa ilang miyembro ng majority. Ayon kay Lacson, naniniwala silang may kakayahan si Gatchalian na pagkaisay ng Senado tarapi ng mga kontrobersyang bumabalot ngayon sa administrasyon. Dagdag pa ng batikang senador, paulit-ulit umanong bumabalik sa isang punto ang kanilang mga pag-uusap na kailangan ng ibangon ng dignidad,
integridad at reputasyon ng Senado na ani ay mababa na sa kasalukuyan. Totoo yan. Aminin man namin o hindi, talagang mababang-mababa ang pananaw, ang perception ng ating mga kababayan sa Senado sa ngayon. Ang non-negotiable sa amin, si Senator Sherwin Gatchalian, yung aming itatalaga na Senate President. At least in the meantime, na merong kaguluhan sa Senado. Kasi sa aming pananaw, si Senator Sherwin ang pwede maging acceptable, hindi lamang sa aming minority group of 11, kundi sa ilang senador sa mayorya sa ngayon. Mega Balita Linggo. Ay tama naman eh. Tama naman ho na wala hong pag-question dun sa binabalak na ang iyo po ay si Senador Sherwin Gatchalian. Dahil sa kredibilidad at sa naging history na ni Senador Gatchalian sa Senado, ay wala naman ho tayong masasabi ho ron. At totoo rin yung binabanggit to ni Senador Ping Lacson na maaari niyang pagkaisahin dahil sa tingin natin wala namang nakakaaway itong si Senador Sherwin Gatchalian. Ang sabi ni Senador Panfilo Lacson na kailangan ibangon ang dignidad, integridad at reputasyon na mababa na raw ho sa ngayon. Totoo ho yun. Kaya lang, dun ho sa ganyang pabago-bago ho ng liderato, ang casualty ho yan, ang casualty ho dyan, ay yung ating mga kababayan na mababa na ho yung kung sa Senado, mababa yung reputasyon, mababa yung integridad, mababa yung dignidad. Dahil dun sa nangyayari, uulitin na naman yung ating mga kababayan, ang baba na ho ng purchasing power ho ng piso. Magkano na lang ho yung piso? Wala na nga hong mabili. Wala na nga hong mabili. Yung dati hong pisong candy, wala na ho yun. Wala na. Wala na ho sa bangketa yun. Wala na ho dun sa takatak yun. 3-5 piso na ho yun. Isipin ho ninyo, 5 pesos. Dati ay 5 candy ang mabibili. Pero sa ngayon, dahil dun sa patuloy na pagbaba ng purchasing power ho ng piso, yung 5 peso divided by 3, yun na lamang ho yung purchasing power ho ng pera ho natin. Kung ang inaalala ho ng Senado ay yung reputasyon ho nila, yung karamihan ho dun sa ating mga kababayan, wala na hong dignidad. Wala na hong dignidad dahil dun sa hindi na ho magandang sitwasyon ng pamumuhay. Kung paulit-ulit ho tayo dyan, di ho natin kinu-question yung binabanggit ho ni Senador Ping Lacson. Totoo ho yun. Mula ho dun sa pagbanggit ng pangalan ni Senador Sherwin Gatchalian. Hanggang dun sa pagbabalik na planong ibalik yung ikangay dignidad, reputasyon ng Senado. Wala hong pag-question dyan, Senador Ping Lacson. Naniniwala ho kami dyan. Kaya lang, kung paulit-ulit itong ganyan kumusta naman ho? Kumusta ho kayo ating mga kababayan? Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita, tinawag naman na pro-life ni Senate President Alan Peter Cayetano ang giyera kontra illegal na droga ni dating Pangulong dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang social media video, sinabi ni Cayetano na human rights campaign ang drug war dahil kontra ito sa pinagbabawal na gamot na siya namang sanhi ng pagpatay, pagnanakaw at iba pang mga krimen. Binigyang din ni Cayetano na mayroong mang question sa extrajudicial killings. Ibang usapin naman umano kung naging polisiya talaga ito ng nagdaang administrasyon. Nagsilbi ang mambabatas bilang Foreign Affairs Secretary noon ni Duterte na naging running mate niya rin noong 2016 presidential elections. Mega Balita Linggo. Pilipinas ang oras, 44 na minuto. Makalipas ang 6 ng umaga, muli tayong magbabalik makalipas ang ilang paalala.
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better You. TNDS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw Lunes. Mega Balita Linggo.
11 minuto bago mag-ikapito ng umaga. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita ko po si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Parang naging playground ang Senado. Ito ang naging pagsang-ayon ni Senador Ping Lacson sa pagbaba ng tingin ng netizen sa Senado sa kasalukuyan. Sa panayam ng Special on Saturday sa DZRH, sinabi ni Lacson na ikinalulungkot niya ang komentaryo ng parang mga batang nasa Senado. Kaya pa man hindi rin niya maitanggi o madepensa ng Senado mula sa batikos ng mga organic netizens. Kaya naman para kay Lacson, nangangailangan ng mabusising self-reflection ng lahat ng miyembro ng Senado ngayon para maibalik ang kalidad ng institusyon. Pero yun nga, pag narinig ka ng komentaryo na para mga bata, edi parang naging playground yung Senado. Sa halip na, yun nga, nasa pedestal na sa tingin ng ating mga kababayan. You know, it pains me na magsalita ng ganito dahil member ako ng Senate. Pero I cannot also help but, you know, share the sentiments of your sentiment and the sentiments of netizens. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita, sumiklab naman ang isang sunog sa Knight of Columbus Building sa Intramuros, Maynila na umabot sa ikalawang alarma bago tuluyang naapula kahapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, itinasaw ng alarmang sunog dakong alas 8:44 ng gabi pero agad din itong itinasa sa second alarm wala pang 10 minuto. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, agad namang rumisponde ang mga bumbero sa lugar at idiniklarang fire out alas 9 pasado na ng gabi. Samantala wala namang nayulat na nasawi o nasugatan sa insidente habang patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog at maging ang lawak na natamo ng gusali. Mega Balita Linggo. Ito pa, isa pang sunog ho ito. Idiniklarang fire out yung sunog na nangyari naman dyan sa Binondo, Manila. Matapos yung 9 na oras. Ito yung umabot ho ng task force sa Charlie. Ayan, kung nakikita ho ninyo yung video doon sa mga nanonood sa ating live streaming sa social media, Facebook at YouTube. Kaya yun ho sa ulat, gawa sa light material sa mga kabahayan na sinabayan pa ng malakas na hangin dahilan para mabilis na kumalat ang apoy. Yan, ang laki ho. Oh. Yung aerial view. Ang laki ng sunog, lalo napakainit ho ng panahon. Naging pahirapan din sa mga bumbero ang sikip ng daan dahil okupado ng mga lumikas na residente ang kahabaan ng MICT Access Road. Bukod dito hindi rin sapat ang supply ng tubig kaya may mga truck na pansamantalang nag-pull out para magigib. Samantala sa tala ng Bureau of Fire Protection, umabot sa higit 3,000 residente na kinabibilangan ng halos 1,300 pamilyang bilang ng mga naapektuhan ng nabanggit na malaking sunog dyan sa lungsod ng Maynila. Mega Balita Linggo. Eto, makinig ho kayo. Mahaba-haba ho ring babasahin ko na rin. Dahil maaring umabot ho sa mapanganib na 47 degrees Celsius ang heat index sa Pariat, Tuguegarao, Cagayan. Maging sa Etiaga Isabela ngayong araw ng linggo, Mayo 24. Batay sa bulletin inilabas ng Pag-asa DOST, namumurong makaranas ng danger level heat index na 45 degrees Celsius ang Dagupan City sa Pangasinan at maging sa San Jose, Occidental Mindoro. Samantala 44 degrees Celsius naman ang posibleng maranasang init dito ho sa lungsod ng Pasay. Sinay, Ilocos Sur, Don Mariano Marcos Memorial State University sa Bacnotan, La Union, Baler, San Ildefonso, Sangley Point sa Cavite, Puerto Princesa City, Palawan at maging sa Iloilo City.
43 degrees Celsius naman ang Maring Heat Index sa Lawag City, Mariano Marcos State University sa Batac, Ilocos, Iba Zambales, yan sa may Central Luzon, QB Point sa Subic, Tarlac Agricultural University sa Kamiling, Ambulong sa Tanawan, Batangas. Maraming lugar pa ho dyan sa Quezon, sa Palawan, Daet, Camarines Norte, Birac, Catanduanes, Masbate City, Central Bicol State University of Agriculture sa Pili, Camarines Sur, Roa City sa Mambusaw, Capiz, Dumangas sa Iloilo, Catarman sa Northern Samar, habang 42 degrees Celsius. Mainit-init pa rin kahit 42. Yung ang iba, 47 Diyan sa may bahagi ng Cagayan. 42 degrees Celsius naman ang dinatayang may tatala sa Science Garden sa Quezon City, Itbayat sa at Basco sa Batanes, sa Clark Airport, Infanta Quezon, National Agromet Station sa UP Los Baños, Coron sa Palawan, Huban sa Sorsogon, Borongan at Gian sa Eastern Samar. Yan o yung mga mararanasan. Dahil tinuturing ho ng Weather Bureau na danger level ang heat index na nasa 42 to 51 degrees Celsius. Kaya huwag nating kakalimutan yung laging paalala na uminom ng uminom. Laging magbaon ho ng tubig. Uminom ng maraming tubig. At kapag ka ho naman siguro mga bandang alas 11 ng umaga, kung ang pangarap ho ninyo ay magpa-fit ng inyong pangangatawan, wag na ho ninyong ituloy. Dahil yung alas 11 ng umaga, sobrang init na ho yun. Hindi ko mo umaga pa ang alas 11, wag na ho ninyong ituloy. Marami namang mga paraan para hindi ho tayo masyadong mainitan habang ikinukondisyon natin ang ating sarili doon sa magandang itsura ng ating figura. Dahil yung heat index, malakas man ang iyong katawan, pare-pareho lang ho yung ating mararamdaman. Hindi naman komo ikaw ay magandang yung pangangatawan, athletic, yung iyong figure. Hindi naman ho ganun ang ibig sabihin ho nun. Dahil pare-pareho lang ho tayo, kahit payatot ka, matanda o bata ka, pagka ho yung isang nararamdamang init ho sa isang particular na lugar, pare-pareho lang ho tayo ng mararamdaman. Kayo rin. Baka sa kagustuhan ninyong maging fit, baka kung saan pa humapunta. Mega Balita Linggo. Meron na lamang ho tayong 3.5 minuto bago mag-ikapito ng umaga. Pinag-aanda ng Department of Science and Technology ng Pilipinas sa mas matinding El Nino ngayong taon. Sa panayam ng programang Special on Saturday ni Dr. Cesar Chavez, sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum na posibleng tamaan ng below normal rainfall condition ang 49 na mga probinsya sa bansa pagdating ng buwan ng Oktubre. Maaari ang magtagal pang naturang dry spell hanggang sa unang quarter ng 2027. Ayon sa kalihim, mayroong 92% chance na maramdaman na ang El Nino sa bansa sa darating na buwan ng Hunyo. At titindi pa ang epekto nito lalo na sa sektor ng agrikultura pagdating ng huling bahagi ng taon. Kaya naman iniudyok ni Solidum ang lahat na magtipid sa paggamit ng supply ng tubig bago pa lumala ang kondisyon sa bansa dahil sa inaasahang epekto pa rin ng El Nino. Ang ibig po sabihin ng below normal, so 41 to 80% ng rainfall ng average ang nakukuha lang. Pero kapag way below normal, less than 40% ng datihang mga pag-ulan ang nasusukat ng ating mga rain gauges. Ibig sabihin, wala tayong maasahang masyadong supply ng tubig mula sa pag-ulan. Kaya kung kayo'y magtatanim, dapat mag-reschedule na ng planting season o di kaya ay naninigurado tayo ng irrigation. Mega Balita Linggo.
Samantala, asahan ng panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon sa pagtataya ng Mine of Platts Singapore o MOPS. Batay sa forecast, posibleng tumaas ng piso hanggang 1.30 kada litro ang diesel habang inaasahan naman ang dagdag na 1.20 hanggang 1.50 kada litro sa gasolina. Paliwanag pa nila na lang. Dati ito yung Oil Industry Sources, ngayon MOPS. Patuloy daw maapektuhan ang supply disruption sa pandaigdigang merkadong presyo ng diesel kaya nasang magpapatuloy ang paggalaw ng presyo nito. Pinapayuhan ng mga motorista na maganda sa dagdag na gastusin sa transportasyon at iba pang produktong apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Department of Energy, wag na ho ninyong pagpayuhan. Sinanay naman na ho natin yung ating mga kababayan dyan ho sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Although hindi naman ho natin sinasabi na yan ho ay kasalanan ho ng gobyerno dahil nga ho yan ay dinidikta ho ng pandaigdigang merkado. Mega Balita Linggo. At yan na ho ang kabuuan ng ating isang oras na balita at talakayan ngayong araw ng linggo, 24 na ng buwan ng Mayo taong 2026. Ilang araw na lang yung ating mga bata ay magpapasukan na, ano ha? Kumusta naman ho kayo? Dun ho sa ating mga kababayan, kumusta ho kayo? Mayroon na ho bang notebook, may lapis, may ballpen na ba yung ating mga mag-aaral? Yan dapat ang pinag-aaksayan ng panahon ng ating mga mambabatas, hindi yung pansarili lamang ho ninyo. Dahil ang ating mga kababayan sawa na ho sa kahirapan. 20 pesos na bigas meron, yes, oo, pero di naman nabubuhay lang sa bigas, Engineer Artie. Hindi lang naman ho tayo sa bigas nabubuhay. Marami pa ho tayong mga gastusin. Ay nako, ako pa rin ho ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Val Gonzales, ang tabayanan ho, si Binibining Leth Narciso sa kanyang programang Pilipinas o Maynila. Ito ang Pilipinas. Oras sa buong Pilipinas, 1 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Wow, ang saya.